Sino nga ba si Joe Biden, ang bagong US President? Ano nga ba ang kanyang plano para sa bansang Amerika? At ano nga ba ang kanyang maibabahagi bilang isa sa the most powerful president sa buong mundo? May plano nga ba siya para sa bansang Pilipinas? Alamin natin ang tunay na buhay ni President-elect Joe Biden, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe at huwag mo na rin kalimutang pindutin ang bell icon para updated ka lagi sa mga bagong videos na aking ina-upload. So, simulan na natin! Si Joseph Robinette Biden Jr. o kilala sa tawag na Joe Biden. Siya ay pinanganak noong November 20, 1942 sa Scranton, Pennsylvania sa Amerika. Nag-aral siya sa University of Delaware noong 1965 at nakatapos ng Bachelor of Arts double major in History and Political Science. Ikinasal siya sa una niyang asawa noong 1966 kay Nelia Hunter at nagkaroon sila ng 3 anak. Si Joe ay nagsimula magtrabaho bilang isang abogado sa Delaware at hindi na nagtagal ay sumabak na rin siya sa politika. At doon ay nakapasok siya bilang isang councilor sa Newcastle County noong 1970 hanggang 1972. At hindi nagtagal ay nakuha niya ang posisyon bilang isang senador sa edad ng 29 years old. Siya ang panlimang pinakabata sa kasaysayan ng politika. Isang buwan pa lamang simula nang siya ay maging isang senador ay ginulat siya ng isang masamang balita. Ang asawa at ang kanyang bunsong anak na babae ay namatay sa isang car accident habang nagsha-shopping para sa darating na Pasko noong 1972, kasama na ang kanyang 2 anak na lalaki na malubha ang kalagayan. Dahil sa pangyayari sa kanyang pamilya ay sobrang na-depress at halos magpakamatay si Joe. Doon ay pinag-isipan niya kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagtatrabaho sa politika. At dahil na rin sa mga kaibigan at mga sumusuporta sa kanya, kung kaya't ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagiging senador at nanalo pa ng 6 na beses, kung kaya siya ang pinakamatagal na naging senador noong 1973. At noong 1977 ay nakilala niya ang babaeng si Jill Jacobs na isang teacher, at doon ay nagpakasal ulit si Joe at nagkaroon sila ng anak na babae. Nagtrabaho din si Joe bilang isang professor sa Wilmington, Delaware sa University School of Law noong 1991 hanggang 2008. Bilang isang senador ay nag-focus si Joe sa mga foreign relations, criminal justice at laban kontra droga. Hindi nagtagal ay tumakbo si Joe sa pagka-presidente noong 2008, ngunit ito ay nag-back out dahil sa hindi umangat ang kanyang ratings. At dahil sa pag-back out niya sa pagtakbo bilang presidente ay sumali na lang siya sa partido ni Barack Obama na noon ay tumatakbo sa pagka-presidente ng bansang Amerika. Ngunit hindi pa buo ang partido ni Barack Obama at kulang pa ito ng tatakbo bilang isang vice president niya, at doon ay nagpresenta si Joe na tatakbo na lang bilang vice president. At noon ngang August 23, 2008 ay opisyal nang in-announce ni Barack Obama na kasama niya si Joe Biden sa Democratic Party nila bilang isang vice president niya. Naging malakas ang tambalang Obama at Biden at tinalo nila ang kanilang mga kalaban sa pagka-presidente at vice-presidente. Noong January 20, 2009 ay nakuha nilang 2 ang pwesto bilang presidente at vice president. Naging maganda ang takbo ng ratings ng 2, kung kaya nanalo ulit sila para sa second term noong 2012. Bilang isang vice president ni Obama ay naging active si Joe sa pagiging advisor at supportive nito sa presidente, at doon ay naging close sila bilang isang magkaibigan. Naging maganda ang takbo ng career ni Joe bilang isang vice president, ngunit hindi nagtagal ay sinubukan na naman ang kanyang katatagan bilang tao at bilang isang ama. Namatay ang panganay na anak ni Joe na si Beau Biden dahil sa sakit ng brain cancer noong 2015. Ilang buwan din ang lumipas ay patuloy pa rin sa pagtaas ng ratings ni Joe, at inaasahan na siya ang susunod na presidente pagkatapos ni Barack Obama. Ngunit hindi pa rin naalis ang pagluluksa ni Joe sa pagkamatay ng kanyang panganay na anak na si Beau Biden. Kung kaya't nag-announce na siya na sa susunod na 2016 presidential election ay hindi na siya tatakbo sa pagkapakungulo dahil sa ang buong pamilya niya ay nagdadalamhati pa rin sa pagkamatay ng kanilang anak. At dahil doon ay ikinampanya ni Joe si Hillary Clinton sa pagkapresidente, ngunit natalo naman ito dahil sa madaming issue na binabato sa kanya. At doon ay nakuha ni Donald Trump ang posisyon bilang pang-45 na presidente ng bansang Amerika. Dahil sa mga pangyayari sa buhay ni Joe at sa kanyang buong pamilya, ay isa na namang problema ang dumating sa kanya. Araw-araw sumasakit ang ulo nito. Sa sobrang sakit ay hindi na niya alam ang gagawin, kung kaya nagpa-check up na siya sa doktor, at doon nalaman na nga niya na mayroon siyang 2 nakamamatay na sakit.
Isa ang brain aneurysm at pangalawa ang namumuong dugo sa baga nito. Nagdesisyon na magpa-opera si Joe para madagdagan pa ang kanyang buhay at nakasurvive naman ito sa ginawang operasyon at nagpahinga ng 7 buwan para makarecover. At noon niyang April 25, 2019 ay nagsabi na si Joe na tatakbo siya sa pagkapresidente para sa 2020 election. At doon ay kinalaban niya ang gusto pang umupo bilang presidente na si Donald Trump. Madami ang mga naging aligasyon tungkol sa dalawa na kung saan sinisiraan ni Donald Trump si Joe Biden sa kanyang mga nagawa na hindi siya karapat-dapat upang maging presidente ng Amerika. Ganon din si Joe na madami din ang ibinunyag ng mga maling desisyon ni President Donald Trump. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga nalalaman tungkol sa kung paano dapat ayusin ang krisis ng bansa. Dahil sa mga nakita ni Joe ng mga maling desisyon ni President Donald Trump ay sinabi niya na si Trump ay umaabuso na sa kanyang kapangyarihan bilang isang presidente ng bansa. At kung hindi pa raw makikipag-cooperate ito sa Kongreso ay mapipilitan nitong ipa-impeach si Donald Trump at ito ay sinusuportahan naman ng House Speaker na si Nancy Pelosi. Nagkaroon ng first impeachment trial laban kay President Trump at natapos ito noong February 5, 2020. Patuloy pa rin tumataas ang ratings ni Joe at dahil dito ay maraming tao nang sumusuporta sa kanya sa pagkapresidente. At noong August 11, 2020 ay in-announce ni Joe na ang gusto niya maging vice president sa partido niya ay isang babae. Pinili niya na makasama ay si Kamala Harris, isang babaeng matapang at isang magaling na public servant na lumalaban para sa mga naabusong mga bata at mga babae. Marami ang bumatikos na may lumabas na balita patungkol sa artistang si Tara Reid na ito raw ay na-sexually assault ni Joe noong ito ay nasa Senado pa sa Delaware. Ang kwento ni Reid ay tinulak daw siya ni Joe habang naglalakad sila sa isang koridor sa building sa Senado at doon na daw ipinasok ni Joe ang daliri nito sa damit ni Reid. Hindi naman daw totoo ang mga sinabi ni Tara Reid laban kay Joe at ito raw ay isang political allegations para masira ang pagtakbo niya sa pagkapresidente. Hindi pa rin tapos ang debate sa pagkapangulo ni Joe at dumatakbo ulit ng presidente na si Donald Trump. Noon ngang September 29, 2020, dahil sa mga paninira ni President Trump laban kay Joe ay hindi ito naiwasan na tawagin ni Joe na isang clown si President Trump. At dahil sa mga issue na kung paano nito resolbahin ang lumulobong coronavirus sa buong mundo. Dahil hindi daw ready ang bansa sa crisis na dinadanas nito at hindi rin daw nababahala si President Trump sa virus. At noong November 3, 2020 ay nag-close na nga ang bilangan ng mga balota sa ilang mga lugar sa Amerika at dahil sa sobrang dikitang score ni President Trump at Joe Biden ay hindi muna in-announce kung sino sa dalawa ang may mataas na boto. Dahil sa pangyayaring ito ay sinabi ni President Trump sa isang interview na dinaya siya sa bilangan ng mga boto. November 7, 2020, 4 na araw matapos ang eleksyon ay idineklarang pang 46 na presidente si Joe Biden na makuha nito ang pinakamataas na boto sa Pennsylvania kung saan siya pinanganak at lumaki. Ang soon to be 78 years old na si Joe Biden ang pinakamatandang naging presidente sa Amerika. At noong December 14, 2020, ang 538 na botante sa Electoral College ay tinapos na at siniguradong panalo na si Joe Biden bilang presidente laban kay Donald Trump sa boto na 306 na bumoto kay Joe Biden at 232 naman ang bumoto kay Donald Trump. January 6, 2021 ay formal na nga naging presidente si Joe Biden at sa araw na yon ng paglilipat ng kapangyarihan bilang presidente ay dinumbong sila ng mga supporters ni Donald Trump. Nagkaroon ng isang malaking kaguluhan na magprotesta ang mga supporters ni Donald Trump habang nagsasalita na sa newly elect President Joe Biden sa bansa. Madami ang mga nasaktan sa kaguluhan at 5 dito ang mga namatay, 80 naman ang mga naaresto. January 20, 2021, kamakailan lang ay formal na nga nanumpa bilang pang 46 na presidente si Joe Biden at sinabi nito na ito na ang araw ng demokrasya kung saan ay may pag-asang magbago ang lahat. Maraming plano si President Joe Biden, kabilang na dito ang plano niya sa bansang Pilipinas. Binibigyan niya ito ng karapatang makapasok sa Amerika ang mga Pilipino upang magkaroon sila ng job opportunities para manirahan at makapag-aral dito. Ayon sa Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez,
Ang unang gagawin daw ng presidente sa kanyang administrasyon ay bubuhayin niya ulit ang DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Ibinasura ito ng nakaraang Trump administration. Ito ay ang mga bisas na nagpapatunay na pwedeng makapasok sa Amerika ang mga Pilipino para makapagtrabaho at mamuhay dito, kasama na ang iba't ibang mga bansa. Isa na rin sa dahilan ni President Joe Biden ay sobrang humanga siya sa mga Filipino nurse sa Amerika noong panahong maraming namamatay na Amerikano dahil sa coronavirus. At dagdag pa rito, ang mga immigrants daw ang nagpapayaman sa isang bansa dahil sa pagiging democratic nito. Hanggang dito na lang muna tayo. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, ay huwag kayong mahihiyang mag-suggest sa comment section. I-like at share nyo na rin ang video na ito. At huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa next upload ko.